Yo, fourth unboxing. So, nakabox siya pero sa isang box dalawa yung laman. So, kumukuha niya sa akin, nakaganto na siya, bubble wrap. Okay? Wala talaga siyang sariling box, dedicated box. So, once again, okay, the plug and the unit itself. So, pansin nyo, yung first two ko is full range. AM H series and then D series. So kanina pinakita ko rin sa inyo yung 700 watts no na class D natin na sub amplifier. Okay? And this one naman is the class H version naman. But this is 500 watts, Brad. Pero 500 watts, Brad, malakas na yun, Brad. Promise. Tingnan nyo yung mga specs ng mga competition. I mean, wala akong competition kasi ako lang talaga nagkusupply sa Pilipinas ng ganitong klaseng mga modules. Because sa mga DIYs talaga yung target market ko. Pero, check nyo yung mga existing sub na mayroong unboxing no, sa mga reviews nila, kino-open nila mismo. Check nyo yung unit, yung mga mamahalin na brands, no? Kung ilan ba yung watts na mga Beta 3. Yung check mo again. Hilig ko talaga mag-compare. Ano pa ba? Yung mga crown sub, 18 inch, 15 inch. Ilang watts? Mga ganito yun eh. Pero, again, class H medyo mabigat. Pero bardagulan. Alam mo yun? Pang, ito, laki oh. Laki ng heatsink. Yummy, ito kamay ko. Oh. So, nakalikin sa likod, ganyan. Square type. Okay, hindi siya pahaba. Siguro ang bigat nito mga twice ng class D yung kanina na 700. This is 500 but okay naman, Brad. So okay, what's in here? Yung toroidal transformer may rate na 60 volts. Okay, check natin sa aking calculator. 60 times 60 divided by 8. Okay, never 450 ang kanyang i-produce, but this is rated to 500. Siguro dinagdagan lang nila yung transistors para lumakas. Andun yung mga transistors sa loob, andun. Okay, so lahat ito ginamitan na nila ng aluminum no, para mas gumaan pa siya. Pero wala, class D is class D, class H is class H. Mabigat talaga siya. Pero kaya naman, Brad. Hindi ko naman sabi mabigat, di mo kayang buhatin, kaya ng isang kamay ko. Pero syempre, yung, ewan ko ba, paano ba masabi mabigat na maghaan? Kasi ako bawal talaga magbuhat ng mabigat kasi nga may damage yung shoulder ko. Kaya nga pag may ganito deliveries, pinapautos ko lang sa employees ko. So okay. Laki ng fan niya, Brad. Oh, kumpara dun sa isa kanina. Class H na nga, may fan pa. So, Class H ba to? Check ko nga. Oh, double din. 60, 25, 0. So, 2 tier. Class H. Confirm, Brad. Okay. Ayun no. Mga MOSFET niya. Hindi ko na ma-open yan, Brad. Ayoko nang galawin yan kasi baka benta ko pa to later on. But right now, pang demo ko siya, no. So, AC power nga dito. So, mapansin ko, dito sa class H, isa lang yung fuse niya. Doon lang sa power input. Unlike dun sa may class D kanina, lahat ng class D natin dalawa yung fuse. Pagpasok dito sa power, at the same time bago pumasok ng circuit mayroon na namang fuse. So good, di ba? Again, 6 months, same thing. 25 volts. Itong 25 volts dilaw. Para saan kaya to? Dito to sa accessories saka sa fan. Okay, pero anyways, ito ang likod niya. Okay, may DSP din siya, Brad. Ang joke, wala siyang DSP, pero yung kanina yung DSP niya, actually ano lang yun eh, parang knob lang siya. Ito nga lang yung knob niya manual. So makita nyo, zoom ko ulit. So yung knob niya, 40 Hz, yung minimum. So kung meron kang, grabe naman, 40 Hz talaga. Tunog nun. So kung meron kang less than 40 Hz, no? So ibig sabihin na kung 40 siya, anything na may 40 Hz, yun yung tutunog. So 40, if you want, it was 150. Ano ba siya?
40 plus 150 divided by 2, so 95. So gitna niya is 95 for 150. Again, meron din siyang face. Pag nakalubog, okay, naka-reverse siya, 180. Focus ba? Okay, and then kapag ano siya, nakalabas, naka-normal mode siya, nakaharap. Pag ito nakatalikod, nakaharap, okay. Sub level, meron siyang, ito yung volume knob ng ating sub. Madulas lang siya. Pero ramdam mo naman na umiikot. Siyempre bago yung pa-bird eh. Okay, mas yung matigas pa yung ito. Pero okay. Price, Brad. Price nito, 4,750. Putik. Imported, brand new, 4,750. 500 RMS. Class H, 4,750. Putik. Mali yata pricing to. Sulit pa, Brad? Ganun sa Mekman, Brad. Ayaw ko kasi manlamang. Alam mo yun. Gusto ko sulit, quality. Tapos may 6 months warranty. Lugi yata ako nito, Brad. Papaisip ako sa pricing ng next batch nito. Right now, meron akong 8 nito. May mga nag-commit na bibili. Sige, nagsabi na ako ng price ganun. Pero right now, 4,750 ito sa batch na to. Ang next batch nito, pag maubos yung 8, is April na. Kasi magkakaroon ng Chinese New Year. So, ang factory is closed for full February. And next production nila is March. So, kung March yun ito i-deliver, darating sa Pilipinas is April na. So, paunahan na lang, Brad, ha? 8 pieces may nag-commit na. Hindi ko lang alam kung kailan kukunin. So, mag-update na lang ako. Pero anyhow, idea kayo, no? Pag dumating mo na next batch, click nyo lang ito. Gusto nyo ma-review, gusto nyo ma-check. Brad, quality. Yan ang quality, kulay, Brad. Bago, brand new. Kami nga ako. Brand new talaga, Brad. Ha? Brand new. 4 sa, putak, less than 5K. Okay, that's it, Brad. Shipping fee, kayo na bahala. Pick upin nyo na lang, mas maganda. Medyo squatters ng area kami. Pero, Brad, siyempre nag-umpisa pa lang naman ako. Sana mag-grow din ako. Hope you support my products, no? At mag-grow ito at marami tayong matutulungan ng mga, ano mo yan, yung users, mga pro users na nahihirapan mag-purchase nito. Kasi wala, mostly na mag-check ka sa internet, Lazada, Shopee, all of them are coming from China. So, ang laki ng shipping fee from China. Unlike kapag tulad ko na nag-import talaga, na ano talaga ako, direct supervision, no? Follow up, ganun. So, kaya mura ako. So, kung gusto niyo sa mga una, no? Sa mga una nakakita nito at gusto niyo magbenta for 750, Brad, no? Benta nyo ng 6K. Mas malaki pa yung tubo nyo sa akin. Anyhow, unboxing lang. Hindi pa to full review again. Titest natin to sa mga subs ko. Meron akong 18-inch, 15-inch na sub, 12-inch na sub. Hintayin ko lang yung sa isa kong supplier. Gusto ko i-test yung sarili kong sub. May existing ako na Broadway na 12-inch nga, na 1000 watts. Johnson 12. Meron din ako na stage 12. And then meron din akong P-Audio 18-inch. 18-inch yun na 600 RMS. So, let's check, no? Kasi nagpapatakbo dun sa 600 RMS ko na P-Audio is 600 watts na Class H. So, Class H, hindi, ganito rin siya. Beta 3 sub design, pinamodified, pinalitan yung sub ng Beta 3 ng mas powerful to 600 because yung Beta 3 kasi is 500 watts yun. So ito 600 ginawa. So tatry ko itong 500 watts na to kung kakaya niya ba yung 600 watts na anong sound na compare sa 600 watts na pre-audio. Okay, may isa pa tayong i-unbox na module. That module is different supplier. Let's see how it looks. So, yung nakikita nyo ngayon, kung sinasabi ko sa inyo, base lang ito sa kung anong nakikita ko. Upfront, no? Walang isip-isip. Kung ano nasa isip ko, sinasabi ko lang.
unboxing lang talaga. Direct, wala na akong time mag-edit, wala na akong time mag-compose kung anong sasabihin sa full review na yun. This one, wala talaga. So, I'm just happy lang, no? Kahit ako, kung pwede nga lang, ako na lang gagamit. Pero, you know, let's give this to the people, no? 4750. Bro, 4750. Ewan ko na lang. Kaya na bahala, Okay, next one.